we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Nahulikam ang pagbangga ng closed van sa isang sasakyan sa San Esteban, Ilocos Sur. Nakatutok si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nayupi ang likod na bahagi ng dalawang sasakyan na ito matapos banggain ng closed van sa National Highway ng Barangay San Pablo, San Esteban, Ilocos Sur. Sa investigasyon, hindi raw napansin ng driver ng closed van ang mga nag-slowdown na sasakyan sa unahan. Ligtas ang lahat ng sakay ng mga sasakyang sangkot sa aksidente. Sasagutin umano ng driver ng closed van ang lahat ng gastusin sa nangyaring aksidente. Magpapasundo sana sa trabaho si Aling Martina sa anak na kanya pang nakausap sa telepono. Ngunit minuto lang ang nakaraan, nasangkot sa aksidente ang kanyang anak na si Edmond Verdolaga, 41 anyos, na isang construction worker. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Kabalangan, Bantay, Ilocos Sur, kita ang pagdaan ng tricycle ni Edmond na biglang umagaw sa linya ng pampasaherong bus na nagresulta ng salpukan. Nasawi ang biktima dahil sa matinding tama sa ulo. Naulila ng biktima ang asawa at 4 nitong anak. Nagkipagayos na ang pamilya ng biktima sa driver ng bus. Sugatan ng 12 katao matapos sumalpok ang pampasaherong bus na ito sa isang van at SUV sa bahagi ng Barangay Bilyoca, Batac City, Ilocos Norte. Sa investigasyon, patungo sa parehong direksyon ang 3 sasakyan nang huminto ang van at SUV dahil sa bagyang pagbagal ng daloy ng trapiko nang subukan umunong mag-overtake ng bus. Dito na nasalpok ng bus ang kasunod nitong van at SUV. Agad na dinala sa pagamutan ng mga sangkot sa aksidente. Tumanggi mabigay ng pahayag ang driver ng bus na harap sa kaukulang kaso. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinagisan ng granada ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang bahay ng isang barangay chairman sa Jaén, Nueva Ecija. Yan ang tinutukan ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Makikita sa kuha ng CCTV camera ang pagdaan ng mga sasakyan sa harap ng bahay ni Barangay Chairman Teodoro Cruz ng Barangay Sapang, Jaén, Nueva Ecija. Makita rin ang paghinto ng 2 lalaking sakay ng motorsiklo. May hinagis na bagay, saka mabilis na umalis. Kinabukasan na nang madiskubre ang isang granada sa gilid ng bakod sa loob ng compound ng pamilya Cruz. Agad itong inireport sa pulis. Wala na raw pin ang granada, mabuti na lang hindi sumabog. May tumawag na sa isa sa kasama namin na 4 yung pasasabugan ng granada. Parang yun sa pangalo, kasama yung isa. Ano pa yun? Oo, de tumawag ako sa bahay, yung kumpare ko. Iniwanan ko sa bahay. Pare ka ako, tingnan mo nga daw, baka may granada nga dyan sa may paligid natin. Halos maiyak si Cruz sa sama ng loob at pag-aalala sa kanyang pamilya. Kung sa totoo lang, kung sumabog yun, patay yung apo ko. May narinig din na malakas na pagsabog sa harap ng bahay ni Barangay Chairman Nemencio Gatus ng Barangay Pakul. Pero nang imbestigahan umano ng mga pulis, wala naman daw bakas ng pagsabog sa lugar. Pero nagdulot din daw ito ng alarma sa pamilya Gatus. Kung napakalakas na nabili ko ng sabog. Nananawagan ng masusing investigasyon sa insidente ang Liga ng mga Barangay. Pag-aaralan daw ang pagbibigay ng security personnel sa mga barangay chairman para matiyak ang kanilang kaligtasan. Wala pang pahayag ang mga otoridad ukol sa magkasunod na insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Hindi sumipot si Police Major Alan De Castro na pangunahing sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon sa preliminary investigation sa Batangas City. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Kahapon itinakda ang preliminary investigation sa kasong kidnapping at illegal detention na isinampa laban kay Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa nawawalang guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Walang Major De Castro na humarap sa Batangas City Hall of Justice pero dumating ang kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Benitez para kuhanin ang kopya ng reklamo bago makapagsumite ng kanilang counter affidavit. As of now, wala pa kami masyadong alam. We'll be filing a counter affidavit. By procedure, we don't know what to answer yet. So as of now, arali muna namin. Kukuha muna kami copy ng complaint for us to file a counter. Dumating din ang abogado ng isa sa mga suspect na si Jeffrey Magpantay para kumuha rin ng kopya ng reklamo. Naroon din ang kaibigan ni Catherine na isa sa mga sinasabing witness sa kaso laban kay De Castro. Magkasama namang dumating sa bulwagan ang ina ni Catherine na si Rose at kapatid nitong si Chinchin. Naging emosyonal si Rose sa media nang tanungin kung ano ang inaasahan niyang mangyari sa sanay pagdinig. Wala naman kaming ibang hinihiling kundi yung magkaroon ng linaw. Yung malaman namin kung nasaan ang aming anak talaga. 2 buwan na rin. Hirap. Kailangan magpakatatag kahit sobrang mahirap. Naasa ako. Magulang ako nanay ako na walang ibang hahangarin para sa mga anak kundi yung kaligtasan yung basta yung gusto ko bumalik siya, ligtas, buhay. Sa January 9, nakatakda ang ikalawang preliminary investigation kung saan inaasahan na ang pagsipot ni Major De Castro. Samantala, halos 2 buwan na ring hindi pa nakikita si Catherine simula nang mapaulat itong nawawala noong October 12. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, LTO tiniyak ang kaligtasan ng mga biyahero ngayong magpapasko. Ang detalye ihahatid live ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Chris, ilang araw bago ang Pasko, naglunsad na ng kampanya at hakbang ang Land Transportation Office para siguraduhing ligtas ang mga biyahero ngayong holiday season. Tuwing holiday season, madalas sa Metro Manila nagdidiwang ng Kapaskuhan si John na namula pa sa bayan ng Magaraw, Camarines Sur. At sa ilang beses na niyang pagbiyahe sakay ng bus, may mga pagkakataon na sa tingin niya sobrang singil sa kanyang pasahe. Ay, oo, noon pa yan, mga ilang pa. Hindi pa ako senior. Ngayong Kapaskuhan, inaasahan ang pagdagsa ng maraming pasahero kung saan madalas may nangyayaring overcharging, pamimili ng isasakay na pasahero ng mga PUV driver, kolorom at iba pang iligal na gawain na naisutukan ng mga otoridad. Bahagi ito ng kampanya ng Land Transportation Office at iba pang ahensya ng gobyerno para sa ligtas na pagbiyahe ng mga uuwi sa mga probinsya. Naglunsad na rin ang LTO ng bawal ang pasaway o ang magiging sumbungan ng mga biyahero para agad na maaksyonan ang reklamo ng mga ito. Pwede po silang lumapit sa amin through the number na nandoon and yung QR code, pwede po nilang i-scan. Basta po kompleto lang yung details, sino yung hindi pinasakay, ano yung plate number, at least mas madali po natin mahanap. May mga stickers na ring idinikit sa iba't ibang lugar na naglalaman ng hotline number na pwedeng matawagan ng mga biyahero. Samantala, dahil madalas idinadaan sa social media ng mga biyahero ang kanilang mga reklamo, mahigpit din itong imamonitor ng naturang ahensya. Chris, maharap sa kaparusahan ang mga PUV driver na mapapatunayang sangkot sa mga iligal na gawain. Kaya paalala ng LTO sa mga tsuper na ugaliin gumawa ng tama, lagi mag-ingat at tiyaking makakauwi ng ligtas ang kanilang mga pasahero sa kanya-kanyang mga probinsya. Chris? Maraming salamat, Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mahigit 11,000 individual ang apektado dahil sa pagbaha sa Davao Oriental ayon sa Office of the Civil Defense Region 11, habang isa naman ang nawawala. Narito ang report. Matagumpay na na-rescue ng BFP Caraga responders ang isang 3 buwang sanggol matapos itong matrap kasama ang mga magulang nito sa sitio Mailom, Caraga, Davao Oriental, Lunes ng umaga.
nang manalasa sa bayan ang Bagyong Kabayan. Ang lalaki naman na ito lumangoy pa sa baha upang masagip pero natangay ng malakas na ragasa ng tubig. Nakaranas din ng malawakang pagbaha ang barangay Don Leon, Balante. Gumamit na ang mga responder ng lubid upang mailigtas ang mga residenteng natrap. Sa barangay Lamyawan, napinsala ang footbridge na nagdurugtong sa barangay Pichon. Ngayon, talagang totally na-damage na yung bridge. So, hingi tayo ng tulong doon sa kanila na maaga yung pag-download ng request natin. Ayon sa Office of the Civil Defense Region 11, nasa mahigit 11,000 individual sa Davao Oriental ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Kabayan. We don't expect difficulty sa pagkain at saka sa needs nila kaya may barangay naman doon. And hopefully mag-subside yung flooding sa Lamyawan River and maka-provide na ng assistance. Tinatayang aabot sa 60 million pesos ang pinsala ng malawakang pagbaha sa bayan ng Caraga. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, magtutulong-tulong ngayon para magpaulan sa maraming bahagi ng bansa ang shear line at ang binabantayan nating low pressure area na dating Bagyong Kabayan. Apektado ng dalawang weather systems ang Zamboanga Peninsula, BARM, Western Visayas, Mimaropa Region, Calabarzon, Bicol at ang probinsya ng Aurora ayon sa Pag-asa. Huling namataan ang LPA 185 kilometers south ng Puerto Princesa City, Palawan. Mababa na ang tsansa nitong maging bagyo muli. Bukod sa LPA at shear line, patuloy namang umiiral ang hanging amihan sa Northern at Central Luzon. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa extreme Northern Luzon at sa ilang panig ng Aurora, Quezon, Mimaropa Region, Bicol, Samar Provinces at Zamboanga Peninsula. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilang pang bahagi ng bansa. Base naman sa rainfall forecast dyan ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nasabat ng otoridad ang nasa 136,000 na litro ng smuggled fuel sa Mariveles, Bataan. Naritong report. Nasabat ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Anti-Organized and Transnational Crime Division at Bureau of Customs ang nasa 136,000 na litro ng smuggled fuel sa Barangay Alasasin, Mariveles, Bataan. Na-recover ang mga smuggled fuel sa isang pribadong establishmento na sinalakay na operatiba sa bisa ng isang mission order na inilabas ng BOC. Nadatnan sa lugar ang isang sirang barko at nasa 16 na truck kung saan 5 rito ay kargado ng hinihinalang smuggled fuel. Dalawa po yung nakatakas, dali-dalian sila na maski sinisigawan na namin. Sila po isanay na sa operation na ito at maingat sila. Bumagsak sa spectrometer test ang mga sample na kinuha mula sa barko at mga truck pagkatapos makuhanan ng chemical markers na nagpapatunay na lehitimo ang mga langis. Hinuli rin ang nasa 25 individual na nadatnan sa lugar at naharap sa iba't ibang kaso. Marami pong nagsabi at tumatanggi na hindi nila alam na illegal. Pero yung iba po, ma'am, na naabutan doon ay pangalawang beses na o paulit-ulit na. Patuloy na tinutugis ng mga operatiba ang 2 nakatakas na barko kabilang na ang may-ari ng pribadong establisimento. 2 katao ang patay habang 4 na iba pa ang sugatan matapos bumangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Consolacion, Cebu. Mga biktima na mga estudyante galing sa kanilang Christmas party. Ang mga biktima ay mag-aaral sa high school sa bayan ng Consolacion, Cebu. Sa investigasyon, nalaman ng Consolacion Police Station na galing sa Christmas party sa kanilang paaralan ang mga biktima. Matapos sa Christmas party, umano'y napagkasunduan ng grupo na gumala at pumunta sa barangay Garing sa bayan ng Consolacion. Pauwi na sana sila nang mangyari ang insidente. Habang pababa ang motorsiklo na sinasakyan ng 6 na katao, nawalan ito ng preno at bumangga sa isang puno.
Patay ang 18 anyos na driver at isang 16 anyos na babae na isa sa 5 angkas. Agad na isinugod sa ospital ang 4 na iba pang biktima. Masigla ngayon ang turismo sa Vigan City kung saan marami na ang mga nagpapabook sa mga hotel at transient house. Makibalita tayo live kay Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ivy. Chris, hindi lang ngayong holiday season magiging fully book ang mga accommodation establishment. Posible pa raw na umabot ito hanggang sa Semana Santa. Ngayong holiday break sa mga eskwelahan at ilang trabaho ay ang pagdagsa naman ng mga turista sa Vigan City. Halos punuan na ang mga accommodation establishment tulad ng transient houses at hotels. Opo, nire-refer namin sa ibang mga transient po. Kung fully book kami, sinasabi naman sa tapat namin, tabi namin, gano'n. Mga magpapamilya, barkada o magkakatrabaho ang karaniwang guest sa mga accommodation establishments. Kadalasan 2 nights o higit ang kanilang pinapabook. Fully book na raw ang marami mula ngayong linggo hanggang sa bagong taon. Aabot pa yan hanggang sa Longganisa Festival ng Vigan City sa 3rd week ng January at hanggang sa Kanawidan Festival. Ang ating mga accommodation establishments ay meron silang chat room. So, actually, they help each other. Pag fully book na kasi yung isa, nire-refer na nila on chat kung sino pang mga available na accommodations. 2 weeks before the travel, dapat mag-book na. Or kung may time, month before the travel coming here in Vigan. So, much better yon. Tuwing peak season, malaking tulong na raw ang accommodation establishments sa labas ng Vigan City, nakabilang sa Metro Vigan. So we are helping everyone in the tourism industry even outside the city of Vigan. Chris, marami na kasing nagtatayo ng mga accommodation establishment sa labas ng Vigan City, partikular na itong mga bayan na may mga tourist spot din. Ang sabi nga ng city government, kapag fully booked na mga accommodation establishment sa lungsod, nakikipag-ugnay na sila sa provincial government para naman ma-accommodate pang ibang mga turista. Ang tip rin ng City Tourism Office, mas mainam na magpabook ng mas maaga, at least 3 to 5 months bago ang pamamasyal sa Vigan City para makapili pa ng mga kwarto na swak rin sa budget. Chris? Maraming salamat, Ivy Hernando. 3 classroom sa isang paaralan sa Polanco, Zamboanga del Norte ang nasunog. Naiwang nakasaksak na wall fan, itinuturong sanhi ng sunog. Nabalot ng makapal na usok ang ilang classroom sa Lingasan Elementary School sa Barangay Lingasan sa Polanco, Zamboanga del Norte pasado alas 10 Lunes ng umaga. Matapos ideklarang fire out, pagkalipas ng halos 1 oras, 2 classroom ang totally damaged at 1 ang partially damaged. Dahil dito natupok ng apoy ang ilang electrical appliance, mga upuan at mesa at ilang libro at classroom materials. Sa inisyal na investigasyon ng BFP Zamboanga del Norte, naiwang nakasaksak na wall fan ang posibleng sanhi ng sunog. Tinatayang nasa 1.3 million pesos ang napinsala dahil sa sunog. Wala namang nasaktan sa insidente lalo at walang pasok nang mangyari ito. Ayon sa CDRRMO, makikipagpulong ang ahensya, DepEd at Polanco LGU para sa pagpapatayo ng bagong classroom sa naturang paaralan. Muling narinig ang pamilyar na dugundong ng mga drums at sinabayan ng pagsasayaw ng mga lalahok sa Dinagyang Ati Tribes Competition 2024. Patikim pa lang ito ng mga kalahok na tribo na nasaksihan ng publiko sa isinagawang Dinagyang Pamukaw sa harap ng San Jose Placer Parish Church sa Iloilo City. Sa foot parade, nasaksihan ang mga tribo na nagpakitang gilas ng kanilang performances na tila patikim na sa magiging highlight ng Dinagyang Festival sa darating na January 28, 2024. 8 school-based tribes ang lalahok sa kompetisyon at 9 naman na LGU sa probinsya ng Iloilo ang sasali sa kasadyahan ng Kabanwahanan. Isa rin sa inaabangan sa Dinagyang Festival 2024 ang Dinagyang Illumination. Ito ang inyong Regional TV News.
Ito ang inyong Regional TV News. Sa pool sa CCTV ang pagtangay ng hindi pa nakikilalang lalaki sa isang motorsiklo sa Naga City, Camarines Sur. Ayon sa may-ari nito, nakaparada ang kanyang motorsiklo sa gilid ng kalsada sa Barangay Santa Cruz nang mangyari ang insidente. Aminado rin ito na naiwan niya ang susi ng sasakyan kung kaya napaandar at natangay ito ng sospek. Nahagip din ng CCTV camera sa lugar ang pagdaan ng motorsiklo na minamaneho ng sospek. Matapos ang 24 oras, na-recover din ang motorsiklo ng biktima sa Barangay Calawag. Handa naman ang biktima na magsampa ng kaso laban sa sospek na hanggang sa ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Post Office sa Batangas City binigyang diin na standard fee lamang ang kanilang sinisingil para sa mga sulat at parcel ng kanilang kliyente. Naka-alerto si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa post office ng Batangas City, ang bagsak hindi lang ng mga sulat para sa mga residente sa lungsod. May ilang parcel din. Minsan, kung hindi na ibibigay sa mismong may-ari, bumabalik din sa opisina. Nagno-notify o pinapaalam ng PhilPo sa recipient na may mga unclaimed items sila. Kailanman, hindi raw hihingi ng napakalaking halaga ang post office para maklaim ang parcel o sulat. Pero may mga sumbong din daw sa kanilang tanggapan na may mga individual na nakakatanggap ng mensahe na may mga dumating na parcel para sa kanila. Bagay na dapat pag-ingatan ng publiko. 112 lang po ang sisingilin namin kung yun po ay international mail, parcel po. Pero yung mga domestic mail, sir, wala pong bayad po talaga sa amin yan. Ganyan din ang nangyayari sa Bureau of Customs o BOC. Lumalabas na naman daw ngayon ang panggagansyo ng ilan. Magpapakilalang taga BOC at ipapaalam sa bibiktimahin na may mga nakatenggang padala sa tanggapan. Pero bago makuha, dapat munang maglabas ng pera. Ito ang parcel scam. Part of the gamit, I think, was some money, no? And then pagdating daw dito, sinisingil ng Bureau of Customs ng some amount, no, for the release of the shipment. Which is, of course, when we verified it, wala namang ganon. Sabi ng BOC, walang pinipiling tao ang mga nasa likod ng panloloko. Kaya dapat daw tandaan ng publiko kung too good to be true na ang alok, diyan na raw magduda. Para makaiwas, dapat i-check sa website ng BOC gamit ang tracking number kung may pending nga bang package para sa'yo. Hinihikayat ang BOC ang publiko na ipagbigay alam sa kanila ang mga anyo ng panloloko na kinakasangkapan pa ang ahensya ng pamahalaan. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang whale shark ang namataan ng mga residente sa baybayin ng barangay Tinalmud Viejo sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Ayon sa BFAR Bicol, posibleng may hinahabol na pagkain ng butanding kaya nakarating ito sa baybayin. May posibilidad din na disoriented ito o nalito sa kanyang dapat na languyan. Wala naman daw namataang markings o injury sa butanding. Agad din itong naibalik sa karagatan ng mga residente at otoridad. Nanawagan naman ng BFAR Bicol sa publiko na kung may namataang mga ganitong insidente, agad na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan o sa mga otoridad para sa kaukulang aksyon. Avid fan ni Bea Alonzo mula San Carlos City, Pangasinan, personal na nakadaupang palad ng aktres. Narito ang report ni John Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Feeling blessed ang isang avid fan na ito ni Bea Alonzo na maswerteng nakadaupang palad ang hinahangaang aktres sa kanyang pagbisita sa San Carlos City, Pangasinan. Hindi may tago ang ngiti sa mukha ng 46-year-old fan na si Rowena Orduña. Simula pa sa unang pelikula hanggang sa latest project ni Bea under GMA Network na Love Before Sunrise, lahat hindi niya pinapalampas panoorin. Yung kaharap ko na si Miss Bea, Diyos ko, hindi ko lang, nervyos ako. Masasabi ko lang po kay Miss Bea, sana po maging masaya siya sa buhay niya, sa buhay pag-ibig niya po. Hanga raw ang fans sa kabutihan at kababaang loob ng aktres, lalo na ang kanyang lubos na pagmamahal sa pamilya. Inspirasyon daw ito ni Rowena sa kanyang araw-araw na pag-aalaga sa kanyang 73-year-old na ina at 18 taon nang na-stroke. Maraming salamat. We love you. Hug na lang ulit. Abot langit naman ang pasasalamat ni Rowena sa handog na regalo ng Love Before Sunrise cast.
Napaka-warm. Talaga naman kahit saan pumunta, kami kasama ng mga Kapuso stars ko, laging warm talaga yung pagtanggap kapag may show ang GMA Regional TV. So I'm very happy talaga. Samantala, tilian, hiyawan at palakpakan. Ganito'y pinakita ng mga San Carlinian ang kanilang mainit na pagtanggap sa cast ng Kapuso Primetime Show na Love Before Sunrise sa Kapuso Mall Show sa San Carlos City, Pangasinan. Hindi magkamayaw ang Gen Z fans sa paglabas ni Vince Maristella na hinarana ang crowd. Hataw din ang performance ni Cheska Fausto at game na nakipag-selfie with her fans. Hindi rin napigilan ang kilig ng fans sa duet ni Cheska at Vince. Enjoy lang talaga kami kasama sila and ayun, nagbigay lang ng saya. Tsaka alam mo yun, ang sarap lang sa feeling pag sinasabi nila, uy si Mutya, uy si Memot, gano'n. So talagang alam mo na inaabangan nila yung Love Before Sunrise. Lalo pang tumindi ang malakas na hiyawan sa paglabas on stage ni Andrea Torres. So, ito yung isang lugar na talagang gustong-gusto namin binabalik-balikan kasi every time nandito kami, iba yung smile nila, iba yung hiyawan nila. Mas nag-init pa ang gabi sa nostalgic movie theme song performance ng the one and only Bea Alonzo na I'll Never Go. Samantala, mas naging buhay naman ang crowd with the fantastic hosting skills ni unang hirit host, Kaloy Tingkungko. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, kinabibili ba ng isang artist sa bayan ng Virac, Catanduanes dahil sa kanyang kakaibang paraan ng paggawa ng obra? Ito ang artist na si Joanna Paula De Leon na sa halip na pintura o ibang uri ng coloring materials, kape at abaka paper ang kanyang ginagamit. Ayon kay Joanna, mas nagugustuhan niya ang ganitong pamamaraan dahil maliban sa mura lamang ang mga materyales, nais din niyang gamitin ang abaka paper para mas maipakilala ang abaka bilang pangunahing produkto ng Catanduanes. Kaya naman labis naman ang pasasalamat ni Joanna dahil mas marami na ang nakakapansin sa kanyang mga obra at dumarami na rin ang nagpapagawa sa kanya ng mga painting. Mga kapuso, 5 days na lang. Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.